Magandang Lunes ng gabi sa inyo. Good evening po. Good evening. Ito si Brother June Banaag. And welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show hanggang mamayang alas 11:30 ng gabi. It's a Monday. Ay nako, tapos na ho ang buwan ng Enero. It's February. Today is the third day of February. Aba, teka muna. Di batiin ko lang muna yung misis ko. She's celebrating her birthday today. Si Sister Ludi. Happy birthday. Sana all. Sana all. Sana'y mabusog mo kami. Now na. Oo. Kahit kahit pizza lang, okay na. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Ay, nako. Kailan kaya sasabihin? Magandang gabi ho. Welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show. Sisimulan ko ang programa natin sa paghingi ng paumanhin sapagkat nalibang ako. Oo, hindi ko na i-print yung ating gospel for the day. So bukas na lang. Promise. Laking kasalanan. Samahan niyo po kami at pag-usapan natin ng mga bagay-bagay na nagaganap sa ating kapaligiran. Aba, bibigyan namin kayo magandang pagkakataon ngayon. Mas mahaba-haba ang kwentuhan natin siguro kapag naihatid na namin sa inyo ang ating topic ngayong gabi sa ating episode ng Pest to Pest here at ni Dr. Love. In the meantime, gusto lang po namin ipaalala sa inyo ni Jake Bakod na ating producer ngayong gabi na tayo po ay nadidinig sa 105.9 sa Mega Manila, sa Davao City, kung saan po kukuya-kuyakoy ngayon si Mami Lorlene at si Amadeo Giorgio Gonzalez habang nakikinig sa 106.7 Davao, 101.9 sa Cebu na katatapos lang pong nagdiwang ng kanilang ati-atihan at Santo Niño Festival Chumachenes, di ba? Sa Cagayan de Oro ay nakikinig po sila sa 101.5 sa 99. Sinulog ba ang tawag doon sa Cebu? Oo. Ay, alam mo, ang sayan yan. Naka-attend kami, ay Kalibo. Ano sa Kalibo? Ati-atihan. Okay. Sa Kalibo, naka-attend kami several years back ng ati-atihan at marami pala, hindi ko alam kung 9-day celebration yon ng iba-ibang ati-atihan group na nagpa-perform sa mga kalsada. 9 days na talagang malaki ang celebration ang hindi ko lang nagustuhan. Kapag uma-attend ka ng ati-atihan festival, mayroong mga tao na nag-o-offer ng serbesa, ng beer, yon. Nag-iinuman sila. Tapos, tatagayan ka ng beer. Ganon. Libre naman. Wala namang bayad yun. Pero, sabi ko, hindi ba parang nawawala ang sanctity nung ginagawa mo? Yung procession or something. Well, yun na naging tradisyon nila. So, igalang natin. Di ba? Yun lang. Opinion ko lang yun. Sa Cagayan de Oro City, tayo po ay napapakinggan sa 101.5, Dream Radio Ormoc 99.9 FM at syempre po 107.9 sa Cabosas Radio Tacloban. Tayo po ay kasabay napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television. Ibig sabihin po, kung meron kayong cable signal cable service, pwede niyong i-tune in sa Channel 19. Mapapanood ho ninyo mga programa natin dito sa 105.9 sa Channel 19. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po at True Network PH. At True Network PH. 942. Kailan kaya sasabihin? Teka muna, bago ko ibigay sa inyo yung ating episode ngayong gabi, kahapon ay nag-birthday yung aking pamangkin who flew in all the way from Switzerland. Yon, daming mga birthday celebrator, no? Who flew in from Switzerland kasama yung kanyang esposo, si Nilo. Maraming salamat and happy birthday, belated happy birthday kay Carmelita Cruz. Carmelita Cruz, yun yung aking pamangkin, anak ng aking kapatid na panganay.
habang tayo nanginginain doon sa kanilang birthday party, nalapitan tayo nitong mga magagandang members ng Batch 1966 and Batch 1967. At sila raw ay nakikinig sa ating programa dito sa 105.9 True FM. So, pasalamatan lang po natin at batiin natin. Nagpapa-shoutout po si Nita, si Flor, Lynn, Cora, si Sunny, si Nene, Lina, Leonie, Elvie, Carmelita, si Linda, si Mai, at saka si Liza. And po ang mga members ng Batch 66 to 67. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay nag-enjoy kayo kagabi sa party na ating inatinan at naibigan niyo po ang pagkain at ang performances na ginawa nila. Okay, maraming salamat po sa inyo sa Batch 66 and 67. Maraming salamat. And again, kay Carmelita Cruz, ang pagbati natin ng happy birthday. It is now 9:44. Ito, panibagong aral na naman sa buhay ang hatid sa atin ng isa sa mga inaabangan po natin ang ating episode ng Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love. Ayan. Di ba? Ito po ay hango sa bahagi lamang ng programang Face-to-Face Harapan na mapapanood po Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Hindi humawala dyan. Kasama dyan ang trio tagapayo, ang harapang tagapayo na sina Attorney Lorna Kapunan, Doktora Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM. Kung nais po ninyo magkomento sa inyong mapapanood ngayong gabi, kung kumulo ang dugo ninyo at nagbula ang inyong bibig sa galit, tumaas ang inyong high blood pressure, maaari kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream. Pwede rin pong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Panoorin po natin ang ating episode ngayong gabi sa ating Pest to Pest. Hear it ni Dr. Love, pinamagatang War sa Amilyar. Narito. Ako, traidor ang tawag sa kanya. At isa yan sa kanyang inirereklamo. Maliban sa iba pang mga inirereklamo mula Bag hanggang Amilyar. O eto na, Neneng, humarap ka na! Neneng, anong problema? Ma'am, yung Inday na po kasi yan, nanghiram po yan sa akin ng bag 2 buwan. Bali, hindi niya po ibinalik sa akin. Ako po kumuha po sa kanya. Okay. Kaya nung kinuha ko po to sa kanya, sira-sira na po. Ma'am, ako po maingat po ako sa gamit. Hindi ko po talaga po nagpapahiram ng ibang tao. Kaya bali, since kaibigan ko po siya, pinahiram ko po siya, ma'am. Okay. So, magkano ba yung bag? Mahal ba yung bag? Galing po yan ng ibang bansa po, ma'am. Galing po yan sa tita ko. Bigyan po sa akin. Maingat po ako sa gamit. Opo. So, ano yung sira? Pwede ba natin makuha ang bag mula sa ating mesa ng ebidensya? Nakakapagpabagabag. Opo, ma'am. Ito na yung bag na yon. Okay. So, Bago pa po yan, ma'am. Maingat po talaga ako sa gamit, oh, ma'am. maganda naman yung bag talaga. Okay, ano nasira dito? Diyan po sa gilid po, ma'am. Ito po, ma'am. Yan po, ma'am. Ah, ayun. Bakit nga ba? Ano nangyari dito? Baka pinagsabitan niya ng, binili niyang, pamalengke? Baka bumili ng bigas, tapos dyan ilagay. Oo, mabigat sobra yun. Ayun, baka bumili ng bigas, tapos dito sinabit. Kaya ayun, napunit siya. Napunit siya. At saka ano ito? Bubble gum? Kulangot. Ito po, ma'am. Ano? Ganon. Medyo green. Oo, madumi-dumi. Madumi-dumi. Okay, wala namang kayamanan sa loob na nawala. Wala naman po, ma'am. Okay, so nasira. O Opo, sige. ma'am. Siyempre, medyo magtatampo ka. Tinanong mo kung anong nangyari dito sa bag na ito. Tinanong ko po siya, ma'am. Tapos sabi niya po, hindi niya po, ma'am, alam. Kasi, ma'am, yung Inday na po yan, ma'am. Burara po yan, ma'am. Hindi po yan mag-ingat po yung mga gamit po. Basta makahiram lang. Dapat po, pag hiniram niya ng maayos, binabalik na rin po ng maayos po, ma'am. Eh, teka muna. Alam mo palang burara. Bakit pinahiram mo? Eh, since, ma'am, ang kaibigan ko, Mabait lang siya, di ba? ma'am, kaibigan ko po siya, eh. Oh,
Ano daw ang dahilan ba't nagkaganyan? Nagalit pa po siya, ma'am. Gumanon pa po siya, ma'am. Ay! Nagalit pa po siya. Nag-off shoulder. Sobra? So may pagka-isnab-isnab pa. Oh. Teka muna, okay. So, gumanon siya, gumanon, di ba? Opo, Parang, siya pa ang galit. Opo, ma'am. Siya pang galit nung kinuha ko po. Paano kayo umabot sa hampasan ng walis? Ay, ma'am, kasi tungkol din po yung sa sahod po namin, ma'am. Nung unang sahod ko po, 2 bisis na sahod ko, buo pa po yung binibigay niya sa akin. Nung mga September hanggang sa katapusan na po, parang napapansin ko po na kalahati na lang yung binibigay niya sa akin. Minsan wala pa po sa kalahati. Sino ang nagpapasweldo kanino? Sa akin po, siya po. Kasi nung una po, sulo-sulo pa kami sa trabaho po namin. Nung pangalawa po, parang nag-grupo na po kami. Siya po yung team leader po namin. Yung sahod po namin, sa kanya po pumapasok. Anong ginagawa ninyo? Naglilinis? Encoder po. Encoder po. Encoder. So, makaaral kayo ha? Mga edukado kayo. Marunong sila mag-encode sa Tablet po yun, ma'am. computer. Tablet po. Oh, so mga encoder. So sa census kayo Apo. nag-encoder. Okay, ilang kayo sa grupo? 4 po. 4. Lahat kayo ba hindi nasusweldohan sa oras? Ako lang po. Ay, bakit? Hindi ko nga rin po yun. Yun din po yung hindi ko po, ma'am, alam eh. Kung bakit hindi niya po sinasahuran eh. Kung hindi niya, bakit hindi niya po sinasahod po sa akin yung buo. Hindi buo. Opo, hindi po buo. Kalahati lang po. Minsan po wala sa kalahati po. Magkano ang kinakaltas niya sa sweldo mo? Minsan po kasi yung binibigay niya lang po sa akin, yung kaltas po, ano po, 40,000 po. 40,000. Dapat po, yung sa sahod po namin, every 5 po yung sahod namin, pizza 5 tsaka 20. Dapat yung sinasahod ko po doon, 7,000, 6,000. Bali, minsan binibigay niya sa kalahati na lang po. Kalahati? Opo, kalahati na lang po. So, totoo bang nagbebenta ka ng lupa sa kaibigan mo? Opo, ma'am. Okay. O eto na yung komplikasyon. Hindi lang po ito tungkol sa bag. At hindi rin lang tungkol sa sweldo. Ayun. So, merong tungkol sa lupa at pagbebenta ng lupa. Ayun. So, gusto niyo bang malaman ko ano yun? Diba? Medyo komplikado ito ha. Nagsimula sa bag, napunta sa sweldo, at ngayon sa lupa para malaman natin kung ano ba talaga sinadya niya raw. Talagang hindi ibalik ang bag para kausapin siya ni Neneng. Dahil meron siyang iniinda. May iniinda. Si Inday, humarap ka na. Bakit naman kayo umaabot sa ganyan? Bakit kayo umaabot sa ganyan? Pareho kayong nag-aral. Nagsita ng kaibigan, naluloko ka? Ikaw ba may ganang magalit sa akin at magreklamo? Sahod ko, ibigay mo ng buo! Sahod! Malaki ang kabayaran mo sa akin! Malaki! Kung alam mo lang, tinago ko at kinimkim ko yon, yung hirap, pagod, lahat tiniis ko para lang doon. Tapos gaganunin mo ko basta-basta, kinaibigan kita ng ilang taon mula high school. Hanggang sa nag-asawa tayo, kinasal at nagkaanak tayo, Nining. Alam mo ba yun, yung sama ng loob ko, hindi ko sinasabi sa iyo, tas ikaw yun, dahil lang sa maliit na bagay, bag lang yun. Nagtanong ka ba sa akin? Nagtanong ka ba kung bakit ako galit na galit sa'yo at hindi binibigay ang sweldo mo? Oo! Dahil hindi mo naman talaga binibigay sa akin ng buo! Ikaw yung matapang nagpunta sa bahay namin at hinampas ako ng bag habang nagwawalis ako. Teka muna, unahin muna natin yung bag, nanggaling sa bag, di ba? Kumbaga, meron ka na talagang kinikimkim. Opo, ma'am. Okay. Yung bag po na yun, hiniram ko po yun sa kanya. Hindi ko po dapat talaga isasauli yun. Ay. Kasi po, ang balak ko talaga na sana sa kanya, yung bag na yun, maangkin akin na lang po. Kasi kulang pa po yun, ma'am eh. Kulang pa. So, kumbaga, parang pinagbalakan mo na talaga Opo. siya. Kaso lang, dahil sa pinipilit ng ibalik ko, so binalik ko na po yun. Nung binalik ko po sa kanya, hindi ko Pero teka naman muna, alam. dahil galit ka sa kanya, sinadya mo bang sirain? Hindi ko po yung sinira. Hindi ko din alam na sira nung naibalik ko sa kanya. Pero talagang naluma na. Oo. Nung naibalik ko kasi parang nakupas yung kulay. Tapos pangalawa po, nagalit ako dahil po talaga dun sa sweldo, hindi ko din binigay sa kanya. Sinadya ko din po yun. Kasi yung sa sweldo po na yun talaga, ma'am, doon ko po yung binabawas lahat ng kalukuhan nito sa akin, ma'am eh. Babae na naman. Pero dapat pinili mo pa rin sa makapal mukha. Hindi. Mas makapal mukha mo. Kung sabi na mas makapal. Dapat sabihin na alam mo na ako. Ginawa ko talaga yun dahil sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko iingatan lahat
Nag-OFW ka. Opo. Tapos, Tapos pagdating ko dito, which is magkaibigan kami, marami po akong binigay sa kanya. Tapos yung bag na yun na pinagkagalit-galitan niya talaga sa akin dahil lang sa bag na yun na hindi niya ako man tinanong kung bakit ako galit na galit sa kanya. Ako kasi nag-antay lang akong magkumpronta. Kasi kaibigan ko po siya, mami, best friend. Kumbaga dahil magkababata kami, magkababayan, kumbaga nagtiwala ako pati sa ginawa niya sa akin. Doon sa pagbebenta-benta po yun, ma'am. Doon nagpatong-patong na lahat ng galit anong ko. trabaho mo sa abroad? Anong bansa? Ano po, Oman, sa Muscat po ako, ma'am. Bakit ka bumalik ng Pilipinas? Kasi po, ma'am, na-repatriation po ako kasi namaltrato po ako ng amo. Yun po yung dahilan. Kaya po ako galit na galit, ma'am, kasi yung perang pinaghirapan ko po, napunta sa kanya. Tapos yun yung ginawa niya. Wala po siyang sinabi sa akin makatotohanan. Okay. Lahat po yun, ako lang mag-isa. Pero mami, parang yung ginawa mo, dapat pagmamalatrato na pa rin ako ng maayos. pagmamalatrato sa akin sa ibang bansa. Hindi mo naman sinasabi Para yung sa akin sa dahil kung bakit pamilya. galit ka eh. Yung pag-iisa ko habang nagkakasakit ako nung COVID, ma'am, na COVID ako, kaya na-repatriation ako, napauwi ako ng alanganin. Marami nangyari sa akin yung perang pinag-ipon-ipunan ko, na naipundar ko para sana sa anak ko, nawala bigla. Doon po talaga man sobrang sakit kasi parang lahat po ng hirap ko napunta doon. Parang ganun po. Pero ako, ma'am, kasi bilang kaibigan po niya, hindi ko talaga sinabi sa kanya. Kasi parang kumbaga, yung galit niya yung sa akin na lang, inantay ko lang na magkumpronta siya. Pero never siya nagtanong, ano bang, kung magkaibigan kami, dapat tatanungin niya, bakit galit ka sa akin? Kasi kung siya ang galit sa akin, nagtatanong ako, bakit galit ka? Di ka namamansin. Ilang taon na ang anak mo? 2 years old po, ma'am. 2 years old? Opo. Anong trabaho mo sa Oman? DH po, ma'am. Tapos nung namaltrato po ako, kinuha po ko ng agency namin. Naging secretary po ako sa office po namin kasi since graduate po ako ng college. Umalis na po ako dun sa employer ko. Tapos kumbaga, marami na po akong pinasukan na trabaho. Pag-araw po, sa agency namin, sa office po ako. Pagka kinagabihan po, naglilinis po ako ng mga hotel, mga kondo, para po makaipon lang po talaga ako ng pera. Magkano naman ang sweldo sa ganun? Biro mo, nag-DH siya, nag-cleaner siya sa hotel, pero graduate siya ng marketing, ha? Pero napipilitan talaga ang marami nating kababayan na magtrabaho bilang DH, tagalinis ang banyo, para lang kumita ng mas malaki. Magkano ang bawat buwan yan? Hindi po siya buwan, ma'am, kasi sa ibang bansa po per hour po yung bayad. Okay, so medyo malaki-laki naman ang konti. Opo. So lahat ng kinita mo ng alahati dahil pinambili mo ng ticket. Opo, tapos yung kalahati yun. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi ko, bagong dating po ako, sabi ko, gusto kong magnegosyo para meron pong mapatunguhan yung hirap at pagod ko sa ibang lugar. Tapos ito naman, nangailangan ng pera that time. Tapos sabi niya, alam mo, meron ako dito ganito. So yun na nga po, pumasok na yung pagbintahan ng lupa. Binigay po niya yung property sa akin nang hindi po nakalipat sa pangalan niya. Ako, alam ko po ako, may konting alam sa batas, siya wala. Sabi ko, okay lang, kahit di nakalipat sa pangalan mo, ako na lang magpapalipat direkta sa pangalan ng anak ko. Oh, so ngayon napunta sa bentahan ng lupa. Opo. May binenta kang lupa sa kanya. Opo, ma'am. Saan yung lupa na yan? Sa Abukay, Bataan po, ma'am. Sa Bataan. Opo. Kanino nakapangalan ang titulo? Hindi ko rin po alam kasi po namatay na nga po yung lolo ko po, ma'am. Biglang binigay na lang po yun sa akin. Parang pamana niya po sa akin kasi nag-iisang apo lang po ako, ma'am. Pamana sa'yo. Opo. So, hindi mo alam kung sino yung nakapangalan Hindi- doon. hindi po. Mr. Love, what do you think? Medyo matagal na bayaran to. Pero ganun talaga ang sitwasyon natin. Pinakamagandang paliwanag na yung ginawa ni Ate Coring sa atin. Lahat kayo may mga responsibilidad sa isa't isa, moral or otherwise. Kasi si Neneng, nagbenta siya ng bagay na hindi naman nakapangalan sa kanya. So, maaayos, sabi nga ni Ate Coring, pwede pong maayos para naman in fairness kay Inday na yung event na perang ginamit niya para mabili kasi magandang presyo para mabili mo yun for 150,000, may lupa ka na, may bahay pa. Magtitiis ka lang ng konti, maghihintay ka lang habang isinasaayos ang mga papeles. Ang problema lang talaga, isettle ninyo ang pagbabayaran, paano mababayaran yung mga utang sa isa't isa. Yun. Ate Coring? Ayan. So, talagang legal ang usapan, ano? Matutulungan tayo ng Biblia kung tayo yung magdadasal pero nasa tao pa rin ang gawa. Of course, siyempre Ate Coring, hindi po pwede na lahat iaasa natin sa Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero ang tanong,
Kung wala kang bag, bakit kailangan kang manghiram pa ng bag? Anong purpose? Di ba? Kung wala kang sapatos na maganda, bakit kailangan hiramin mo yung sapatos ng iba para maisuot mo lang na masabi ng ibang tao na meron kang sapatos? Parang walang logic, di ba? Hindi ko ito namang isa, sinasabi niya kasi, hinihintay niya na kumprontahin siya ng kaibigan niya. Bakit kailangan kumprontahin ka? Bakit hindi ikaw ang kumausap sa kanya? Di ba? At saka yung pag-iipit ng sweldo, masama yan, hindi tama yan. Miski anong anggulo mo tingnan, hindi dapat iniipit ang sweldo dahil inaasahan yan sa pagkain ng pamilya. Ngayon, nagkabentahan kayo ng lupa, wala pala sa pangalan niya, nasa pangalan pa ng lolo niya. Paano mo masasabing ipinamana sa'yo na apo? Kung may anak yung lolo mo, bakit sa'yo ipapamana? O nagpapamanahan yan yung kanyang mga anak. Di ba? Ang gulo ng buhay nyo kasi ginugulo nyo. Ay nako, kailan tayo matututo? Kung wala kang cellphone na maganda, bakit kailangang hiramin mo yung cellphone na iPhone 16 ni Jake Bakud para lang makita ng tao na meron kang hawak na cellphone? Yabang na yan. Mali na yan. Mali na yan. Kung sakaling meron po kayong opinyon hinggil po sa inyong napanood, maaari ho kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya po ay mag-comment kayo sa ating live stream. Oras, alas 10 ng gabi. 14 minutes after 10, bago natin ibigay sa inyo, meron tayong panauhin. Ang ganda lalaki ni tumatang to. Actually, yung previous face-to-face, nakakasama namin to. Yun, nawala for a while. Pero ngayon, nagbabalik. We'll find out kung anong mga activities niya. Pero bigyan daan ko lamang po ito mga nagpadala ng mensahe sa atin, si Roberto Ignacio. Sabi niya, magandang gabi Kuya Joe. Nakatutok po ko ngayon kasama yung mga kaibigan ko sina Gretchen Salvador, Kate Reyes at Sandra Uno. Buhat kay Roberto Ignacio ng Pasay City, Princess Vicky Sarabia Chavez ng Occidental Mindoro. Magandang gabi. Shout out kay Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Kinig muna ng Dr. Love habang nagdo-drawing ng mukha o portraits kung tawagin. Buhat kay Francis Anthony Gador. Carmelita Lina Neira ng Hong Kong. Magandang gabi ho. Angelita Banataw ng Pateros. Roel Malvar Crisostomo ng City of Dreams. Garcia Vincent ng Gloucestershire, UK, Great Britain. Frank Lloyd Mamaril. Binabati si Direct Frank. Binabati natin ng magandang gabi. Alani Hungko, good evening. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Lance Abilion, magandang gabi. Tamang kinig muna for tonight at chill habang nagpapahinga mula sa katatapos lamang na Pasinaya Open House Festival sa CCP over the weekend. Watching from Sampaloc, Manila, Evelyn Fortunado, maraming salamat ng Real Quezon. Shout out kay Maria Luisa Cacnio, Lori Feria Flores ng Pasay, Chato Sacluti ng Novaliches, Sherry Picho ng Seattle, Washington, Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo, Jibet Angarecaro, Edwin Salak, nakikinig po ngayon sa radyo. Kumusta po kayo? Mabuting kalagayan sa mga inyong pagpapala ng po may kapal. Salamat po ng marami. Buhat sa San Roque, Bulacan. And Oscar Padilla ng Taguig City. Buwabati po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Roberto Gumagan, World of Music, and Miles Macabentaraya. Maraming salamat. Mina Ferrer, kaibigan natin si Mina Ferrer, Zenny Dayang Hirang, Zenny Raimundo, Mercy Santos, Elsie Flores, Alfred Saban, and Ika Villanca ng San Rafael, Bulacan.
Kasama natin ngayong gabi ang isang fast rising, ang bilis nga nito, fast talaga. Oh. Fast rising singer. At bago natin siya kilalanin, pakinggan muna natin ang isa sa kanyang original singles. Yan. Meron siyang itong batang to, pag ito napabayaan, sayang. Kasi ang ganda ng kanyang future, very, very talented. He has already waxed his original single. Isa sa kanyang original single ito. Let us welcome on Dr. Love, Oliver Agustin. Yan. And here is the song. Bumabagal ang minuto ng mundo, kabaliktaran sa tibok ng puso. O ano nga ba tong aking nadarama? Teka, bakit parang iba na? Malayo ka, pero malabo ba ang pag-ibig? Nasa hangin lang ang pag-ibig, nasa hangin lang humahalimuyak. Dinadala ako malapit sa'yo, baka ikaw na sana. Di na ba nagmakilig ang katawan? Di na maalala, parang kailan lang. Sinusungitan mo noon, ngayon mahal na. Hawakan natin, wag nang bitawan pa. Nung lumapit ka, naging malinaw na ang pag-ibig, nasa hangin lang. Ang pag-ibig, nasa hangin lang, humahalimuyak. Dinadala ako malapit sa'yo, baka ikaw na sana. Nang nadarama, inibig na mapasakin ka. Dinadala ako palapit sa'yo, dinadala ako palapit sa'yo. Tago-taguan ng nadarama, iniibig na mapasakin ka. Dinadala ako palapit sa'yo, dinadala ako palapit sa'yo. Ng pag-ibig, nasa hangin lang. O ang pag-ibig na nasa hangin lang, humahalimuyak. Dinadala ako malapit sa'yo, baka ikaw na nga. O ang pag-ibig ay nasa hangin lang. O ang pag-ibig ay nasa hangin lang, humahalimuyak. Dinadala ko malapit sa'yo, baka ikaw na nga.
salamat po, Dr. Lam. Welcome back, Oliver. Thank Nice to you. see you again po. Ay, my pleasure. Na-miss ka rin namin. Matagal Na-miss ka na. kita pa. I just noticed medyo nabawasan ang weight mo ngayon, nabawasan ang timbang mo ngayon. I think sa book siguro. Baka sa siguro. buhok. Oo. Pero lately, medyo hectic ang schedule. Wow. Ngayon, ano? Opo, dahil sa mga blessings na Well, that's dumarating good. Thank God. Yung huling, itong unang inawit mo, ang title nito, Nasa Hangin Nasa Lang. Hangin Lang po. Parang virus yan, Jake. Parang virus lang yan. Nasa hangin yan eh. Ang pag-ibig daw ay nasa hangin lang. Hindi mo alam kung kailan tatama sa'yo. Totoo, love is in the air. So, Ayun, kahit love is in the sino air. pwedeng tamaan. Oo. Teka muna, tell me something about this song. Sino sumulat nito? Actually, I wrote that song po sa Masbate na habang nasa bonfire ako, naggigitara. Parang sobrang random lang po niya na may friends po ako, Oo. together with my friends. Parang, Oli, gawa ka naman ng song for this something situation. Tapos, parang sobrang random lang, chord progression, then Oo. nafe-feel ko yung hangin. Tapos, parang may tumutunog lang sa utak ko na, tapos yun na, nilagyan ko na ng words. Tapos on the spot siya, then nirecord ko, tapos dinevelop ko na lang po. Oo. So, unang ginawa mo yung music Opo, niya. parang Okay. humming lang po. Oo. Based sa surroundings. And how long did it take you to finish the song? Like, Pati yung parang- pagsulat ng lyrics. Opo, parang actually lang siya 3 days. Pero natenga po kasi siya. Oo. Tapos nung kailangan na tapusin, hinapos na po agad. Ganun daw talaga yung mga artist, Oli, no? Yung walang kakwenta-kwenta, bigla lang merong mararamdaman Tapos na. kapag na-feel nyo po yon, usually sinusulat ko po Oo, oo. Tapos yung iba nire-record ko po kasi nakakalimutan ko Oo. agad. Tapos nai-imbak lang siya kasi lang siya parang pag I'm in the zone lang, dun siya gumagana. Hindi siya yung parang napilitan, Oo, parang oo. kailangan Ganun, nafe-feel nasa ko yung mood- nasa moment. mood daw Opo, yan. nasa mood po yun. Meron bang girl na nag-motivate sa habang sinusulat mo ito? Meron bang babae na parang nagpo-push sa para maging poet? So, usually, etong mga sinusulat ko pong song, hindi siya based sa sarili kong experience actually. Minsan, POV lang siya ng mga friends ko na nagpapatulong sa akin. Or usually, yung mga kinukwento nila sa akin situation. Tapos, lalagyan ko lang ng konting flavor ko, syempre, para maging akin din yung song. Hindi mo pa experience Hindi yan, po ha? masyado, Dr. Love. Mas actually. matindi kung Opo. ikaw mismo makaka-experience Totoo ng ganyan. po. Diba? Yung emotional impact, mas malalim yun pag sa'yo nangyari. Totoo. May shota ka na ba ngayon? Ngayon po more of focus talaga ako sa career. Wala Tsaka pang shota. family po talaga. Pagka dumating na yung pagkakataon na parang nasa hangin lang yan. Nasa hangin lang. Pag So, tinamaan ka talaga, good no? luck din talaga sa akin. Tihado Opo. gagawa ka na naman ng isang song. Sa ngayon, meron bang mga regular gigs si Oli? So ngayon po more of lang po, live streaming and then yung regular show namin with Direk Frank. O si Direk Frank, very active Every Sunday yan. yung home Oo. yoga session. Okay. And may mga po kami, may mga concerts, may mga rin po, gigs sa ibang bar like pwede po bang banggitin? Oo naman. Viva Cafe yan. Meron po. Okay. So ano yan? Regular yan? So far every other month po meron. I see, okay. So, is this a solo performance o may mga kasama ka ibang talents? Meron dito? po akong kasama. Actually, yung Formula 5 po. Yes. Oo. There with me po kapag nagpe-perform din sa Viva Cafe. And then, binigyan po kami ng slot doon. So, every month may or every other month may isang artist na isa Oo. sa amin na pwedeng doon mag-perform. Yes, mag-perform Para ng ilabas set. yung talent niya. Totoo po, yes. Okay. So, meron ding grupo. Kasama ka rin sa isang grupo, Opo, di ba? yes. Pero hindi mo Part inaalis yung possibility na single solo performance mo po. sa isang concert. Ito po yung maganda sa grupo po namin na binuo mismo ni Direk Frank. Oo. Ang pangalan niya po is Formula 5, pero individually, meron po kaming binibigay na may ino-offer po kaming flavor sa bawat songs na kailangan naming i-present. So, Oo. may kanya-kanya kaming artistry na ipapakita po namin. Yes, Then, that's nagko-collaborate very nice. and then Oo. collectively yung sound po namin is Oli, maganda. Nakatutok ka lang ba sa Nakatutok ka lang ba sa mga original compositions? Wala bang mga adaptations, mga
mga songs na inaawit ng ibang mga artists, nabibigyan Ito mo po ng ibang yung kulay. sakit ko po talaga, Dr. Lave. Mahina ako sa memorization. Oo. Usually, kaya ako sumusulat din para yung song ko, madali ko na ma-memorize kasi sa akin po Oo, yan. sa Kaya galing. pag kasi naging dependent po ako sa sa lyrics since live streamer. So, nakaharap ka lang sa YouTube. Oo. So, ayun po, parang ang hirap sa akin na mag-memorize. Kaya, ang lagi ko talaga ginagawa is yung mga songs ko. Pero of course, I'm open po sa mga Oo, cover hindi mo songs. sinasarado yung Hindi naman po. posibilidad na pwede kang mag-perform Yes, ng totoo. ibang songs na napatanyag, Totoo. inawit ng ibang artists. Especially pag mga OPM. yan. Oo, yan, okay. Babalikan nun natin si Oli. Meron tayong ilang paalaala muna. At pagbabalik natin, here is one particular song. Medyo mahaba itong awiting ito. Kasi, isa ito sa mga paborito ko na inawit ni Stevie Wonder. No? Ang title nito lately, medyo mahaba. At saka, pag hindi ka mahusay na singer, ako hindi ako kumakanta eh. Pag hindi ka mahusay na singer, baka sumablay ka dito sa song na ito. Sa akin palagay ko, medyo may kahirapang dalhin yung kanta, yung lately. But we'll find out pagbabalik natin kung paano itatawid dito ni Oliver. Oras natin, 10:29, si Oliver Agustin. Atin pong, ating nadinig kanina yung unang song na kanyang isinulat. Ang title po noon, Nasa Hangin Lang. Now, before I turn over the microphone to him, dahil yung susunod na song niya ay isa sa mga paboritong awitin ko ni Stevie Wonder. Pero batiin ko lang yung mga na-meet natin last night dun sa birthday party ng aking pamangkin, si Carmelita Cruz. Yung kanyang mga classmates ng batch 66 and 67 ay binabati ho natin. Pa-shout out daw kay Nita, kay Flor, Lynn, Cora, Sunny, kay Nene, Lina, Leonie, and Elvie, as well as Linda, Mai, Liza, and Carmelita. Maraming salamat po sa inyo kay Carmelita Cruz ang pagbati natin ng happy birthday. Let's go back to Oliver Agustin. Atin pong alamin dahil meron siyang mga gigs, pero ang iniintay ko dito talaga yung matinding exposure na concert, most likely, di ba? Na siya ang magdadala. Very soon mangyayari yan. But here is one of my favorites. Galingan mo, ha? Nakaka-pressure naman yung Dr. Galingan mo, ha? Para sa iyo po. I don't sing. Alam, yung mga hindi kumakanta, yun ang masyadong maarte. Di ba? Ito ang awitin ni Stevie Wonder na version naman po ng ating kaibigan si Oliver. Ang title ng song na ito is Lately. Here is Oliver.
Thank you po. Nakakainis. Salamat po. Ang ganda no, ang ganda ng delivery niya dun sa song. Lately, inawit po yan. Originally, it was recorded by Stevie Wonder, pero nandun niyo si Oliver na nagbigay ng kanyang sariling version ng awiting Lately ni Stevie Wonder. If we will have time, pangalan nito, Jake Bakud, could you talk to Direct Frank Mamaril kung meron siyang nakahandang song, pakantahin natin ang isa si Direct Mamaril. Why Direct not? Frank, di ba? Sayang kung hindi siya kakanta. Yeah, Totoo naman. Biglaan to, di ba? Okay. Nagkaroon ng concert, kailan tong concert ninyo, katatapos sa concert niyo? Actually, we had a concert with Aegis, together with Aegis. Aegis ba yung, Opo. yung isa sa Aegis ang pumanaw, di ba? Yes po, Oo. si Before Madam she died, nag-concert pa kayo? Hindi po, kahapon lang po. Ganun. Opo, Feb 1 and Feb 2. Okay. Yes. Ang title niya po is Halik sa Ulan, directed by Direct Frank. Direct Frank. Oh. Opo. Saan ginawa ito? Sa may New Frontier po, theater. Okay. Uy, ang social nyo, Totoo po, parang isang karangalan po sa amin yun na Formula 5 na members ko na Oo. makaduet sila and at the same time, nandun yung mga parents namin na i-share namin yung parang yung spotlight, kumbaga yung spotlight Oo. ng Aegis is Ay, na-share alam mo din ba, sa amin Katatapos lang nag-perform ni Dionne Warwick doon sa lugar na yon, sa New Frontier sa po. New Frontier. Oo, katatapos lang na siguro a couple of weeks back. Ooh, Yun. Dionne Warwick, yung Grabe, isang tinuntungan niya. legend, di ba? Yun ang tinuntungan Grabe niyo, po, no? opo. Tindi. Okay, yung song na Layo. Layo ba yun? Layo. Layo. Far away. Oo. Tungkol saan yung kantang yan? Parang ayaw mo nang mapadikit dun sa babae na nagkaroon ng breakup or Parang something. ganun po. Anong purpose nun? Bakit para saan yung song Diba? na yan? Di ba, napakagandang simulain ng araw ng pag-ibig, no? Valentine's Day. Malapit na yan. Pero mananakit po tayo sa song na yan. Layo. Ang song po Stay na yan away is, from me. ibig sabihin po ng layo is self-empowerment po. So, para siya sa sarili mo na hindi ka nababalik dun sa taong nanakit sa'yo. Yan. Kahit ba maganda yung pinagsamahan nyo, kung wala na yung pagmamahalan at hindi ka na niya nire-respeto, siguro this time, piliin mo muna yung sarili mo. Lumayo ka na. Unahin mo yung sarili mo. Umiyak. Ano ito? Base sa experience mo? Hindi naman po masyado. Grabe. Actually, itong layo po is co-written with Kier po. So, Si Kier? sinulat po namin nung December. Oo. Way back, December po. So, nag-collaborate po kami na song na, kasi pares kami hugotero eh. So, Oo. nag-come up kami sa isang song na magja-jive kami at the same time. Mandami tayo, manakit tayo kasi. That's because- Hindi nila tayo love. That's because meron kayong mga pinagdaanan talaga. Actually, meron Andun naman yung mga hugot. Pag wala yung hugot na yan, walang Wala performance naman po. mo. Di ba? Totoo. May nakikinig sa atin si Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Bumabati na magandang gabi. At napakaganda at paborito ro niya yung inawit mo na awitin ni Stevie Wonder. Thank you po. Kilala mo ito, Yek. Naging guest ko na ito eh. Nakasama na namin ito sa face-to-face ng araw. Ang galing ni Oliver, yung lately niya, parang si Stevie Wonder na younger years niya. From Giorgio po. Serafica. Pamangkin ko yan. ABS-CBN Salamat din po. yan. Oo. Anyway, itong song na Layo. Dalawa kayong sumulat Yes nito. po. Pinagtulungan nyo. Sinong naglapat ng musika dito? Nagbigay po siya ng melody and then at the same time, nag-share din po ako ng mga rin po, ng insights ko po about dun sa melody. To the point na nag-collab na po talaga as in, nag-jive, ang ganda ng kinalabasan. Doon sa grupo niyo, ano yun? F5. Formula 5 Formula 5. F1 parang... F5 na parang no? Formula Dami 5. sila eh. Lahat kayo may kanya-kanyang talent. So what you do is pinagsasama-sama niyo yung talents niyo. Yes po. Merong naglalapat ng sumusulat. musika, may sumusulat ng lyrics. Sa performance, sama-sama rin kayo. So
Napakagandang ano. Totoo ang po. ages nyo halos pantay-pantay. Yes, 20s po. Oo. 20s, di ba po, Direct Frank? 20s po tayo. Oo. So, walang apakan dito. Wala po, actually tulungan po ang nangyayari po sa amin. Especially walang lamangan kasi lahat po ng pinapakita namin is ano po namin, artistry po, kanya-kanyang style, kanya-kanyang hubog ng talento na sinubok ng panahon. So, ano po, nagtutulungan din po kami kapag may kailangan i-reach na note or kailangan anong atake po ba kailangan dito. Si Direct Frank Si Direk ang Mamaril aming ang leader. namamahala, Totoo po. nag-govern sa inyo sa bawat And kilos. part din po siya mismo ng Formula 5. Kasama siya Kasama doon. po siya mismo. I see. That's very good. So, siya maraming experience yan, na po pwedeng i-share sa inyo, na po pwedeng paghugutan nyo ng lakas para harapin yung mga darating na mga performances and demands and, marami yan eh. So, itong Awiting Layo ay hindi mo isinulat para kay Direct Frank. Hindi naman po. Kasi Nagtatawa na siya. hindi ko ba naiinis minsan kay Direct Frank? Hindi po. Hindi naman. Oo. Love na love kami niyan. At the same time, love din namin parang siya. tatay mo siya na nagbibigay ng Ayaw niya ng guidance sa inyo. tatay. Gusto niya kapatid. Ganun. Kasi yung age Masyado gap namin, opo. Masyado matanda yung tatay. Kuya. kuya. Oo. And ano naman siya, very, very caring naman Very siya. hands-on po. Oh, that's very good. Layo. Isunod na natin to para si Direct Frank ay mabigyan natin ng pagkakataon na makapagbigay ng isang awitin sa atin. Here is Oliver to sing Layo. Naiisip mo ba ako? Kasi kung ako ang tatanungin, ang sagot ko yun. Kasi di pa rin may tatanggi na ikaw ang dahilan kung ba't ako minumulto ng kahapon. Pero teka, oo nga pala, ako'y natauhan na. Pero teka, oo nga pala, ako'y papalayo sa'yo. Di nalilingon ng puso na tutunak at lalayo sa'yo. Masdan mo kung tumindig, isa ka na lang na estranghero na nakilala ko, nakilala ko. Di na nanaisin pa at di na iisipin pa ang tulad mo, ayoko na sa'yo. Oh, sabi nila pag mahal mo, ipaglalaban mo, pero di naman siguro masamang piliin ng ako. Pero teka, oo nga pala, ako'y natauhan na. Pero teka, oo nga pala, ako'y papalayo sa'yo. Di nalilingon ng puso na tutunak at lalayo sa'yo. Masdan mo kung tumindig, isa ka na lang na estranghero na nakilala ko, nakilala ko.
sa'yo. Ako'y papalayo sa'yo. Ako'y papalayo sa'yo. Ako'y papalayo sa'yo. Ako'y papalayo sa'yo. Papalayo sa'yo. Ako'y papalayo sa'yo. Di nalilingon ng puso, natuto na ko lalayo sa'yo. Masdan mo kung tumindi, isa ka na lang na estranghero na nakilala ko. Nakilala ko. Galing talaga. Hindi ko alam kung sa kinukuha ng mga batang to talents nila. No? Thank you Oliver po. Agustin po, layo ang kanyang inawit. Oliver, February, merong mga kumpanya na gumagawa ng mga special shows nila, mga corporate offices na gusto makakuha ng mga very good talents. Kagaya ng mga kasama mo sa Formula 5, Yes no? Baka po pwedeng mabigyan mo kami ng contact number or sino maaaring tawagan nila and how can they reach you? Actually, you can always follow us on our social media, Team FLM Artist, yan, sa Facebook. And then, kung gusto nyo po kaming i-book, yan po, ang kukontakin nyo lang po is si Direct Frank Lloyd Mamaril. Dahil siya po ang saan namamahala siya sa pwede amin. ma-contact? Pwede po sa IG lang din po, Sa sa IG, Facebook. Opo. Instagram, direct Facebook. lang po, direct message lang din po. Okay. And wala pa kayong scheduled na forthcoming concert? Wala pa. Yung isang kasama po namin, meron. I see, okay. Si Laila Chicador is watching us, listening to us right now. Sabi niya, ang galing nun. Live ba yung kinanta niyo? Live yun, Laila. Alam mo, mga alaga ni Direct Frank talagang matindi itong mga batang to. May mag-gap ba tayo before I introduce Direct Frank? Si Direct Frank Mamaril ang siyang nagmamanage dito sa mga batang to. He is part of the Formula 5, Yes po. no? At maaari kayo makipag-ugnayan kay Direct Frank para malaman yung ibang mga information na kakailanganin niyo if you intend to probably invite this young individuals, very talented individuals. Mamaya, malalaman ho natin. In the meantime, our time is 10:53. Thank you. 5 minutes more before 11 o'clock. Hindi ho natin kasi palalampasin na pakantahin natin yung mga alaga ni Direct Frank sa programa natin. Pero hindi magpo-perform si Direct Frank. Sayang naman, di ba? I'd like to introduce you to the former director of Face to Face. Nakasama natin si Direct Frank Mamaril. Welcome to Dr. Love, Direct. Thank you, Dr. Love, Nako, for having us here, ha? Karangalan ko na makasama itong mga batang to, ha? Oo nga, kakatapos lang namin ng concert yesterday with Aegis. Ayan, tapos we tindi. recently just arrived from Taiwan. Really? Yeah, we had a show in Taiwan. It was with Father Joy Tahonera. Oo. Yeah, in Taichung. Tapos na-invite niya po kami, tapos nag-show kami doon. Galing. Yeah, I mean, these four, kasi I'm the fifth one. These four individuals are actually great artists. So, pag nagsasama-sama kami, doon lang kami nagkakaroon ng parang song together. But individually, we have our own styles. Kayang humawak ng isang concert ng isang miyembro, di ba? Opo. Ano yan depende yan sa humahawak at sa nagtitrain. Ikaw ang nagmamanage, pero ang training sa'yo din. Yes, right now, ganun po ang nangyayari. Kasi parang, for the longest time, I've been wanting to have a group na that has different styles and then that I could actually manage and at the same time I could train.
since my parents and my brothers are in the States, I wanted to have a family here in the Philippines. Yes. And I guess this is the closest I could get. I'm just wondering, sabi ko sa dami ng mga activities mo, mga racket mo, you still have time to manage these kids. Alam mo, ang daming nagsasabi niya na parang ang dami-dami mo nang ginagawa. Oo. Paano how do you juggle? And I always tell them na as long as you're happy with what you're doing, anything is possible. Hindi nakakapagod. Hindi nakakapagod. Oo. Like right now, Oo. I recently just came from an event Oo. and then they had their promos just today. Oo. Tas yun, nandito ako ngayon. Oo. I'm happy that I get to, Nag-aari. yes, I'm happy that I get to share talents. I get to share all the facets that I can do. And pinapakita ko rin sa kanila that it can be done. Yes. Alam mo, hindi ako maniniwala na na ang mga batang ito gagaling ng ganito, ng ganon-ganon lang. Kailangan kasi makita niyo po yung nag-train sa kanila at nagta-train sa kanila kung paano hinuhubog ni Direk Frank ang mga batang ito. So, ngayong gabi, hindi natin papalampasin si Direk Frank Mamaril na hindi magbigay sa atin ng isang sample ng kanyang awitin. Itong song na ito, Made to Believe, is this a song recorded already by It's any actually my talent? original song. Your original Yes, song. it's my original So this is song. the first song na madidinig sa ere ngayon, ano, sa radyo. Hindi? O dati No, na ito? I released it in November on my birthday. Parang it was the time wherein sinabi ko sa sarili ko, maybe this is the right time for me to release a song that talks Yes. about believing in yourself. You may be lost in some way. Yes. You just have to believe in yourself that you can get back. And then believe that there's a higher being out there Great. that is listening. And all you have to do is just believe. Very inspiring. Very inspiring. Ang yabang, teka, sino may billboard sa EDSA? For this single? Talaga? Yes, it's in meron EDSA. sa Yes EDSA? po, it's in Yabang EDSA. mo, ha? It's in Pasay. But yeah, well, it's because I think I have supporters and I have colleagues that believes also in me. That na parang since they saw what I can do, they would offer their services for free. You guys have a good lineup of songs. Saan po pwedeng ma-download ba ito? Kasi ngayon, wala na yung CD, wala na yung Yes. mga vinyl, di ba? Yeah, it's actually all on Spotify. Spotify. Yeah, it's all on Spotify and all streaming platforms. No? And I actually have a Spotify playlists Okay. of all of the songs that we produce. Aha. Because FLM po, we produce music now. Oo. So ngayon, lahat ng mga kanta nila, it's produced by FLM. May playlist siya na lahat ng mga kantang ginagawa namin, nandun siya. Oo. And then in our individual Spotify. Teach me, kasi hindi ako sanay dyan sa mga ganyan. Sanay ako pupunta sa Raon nung araw para bumili ng vinyl, 45 RPM. Pero yung Spotify, how do kami mga matatanda, paano kami maaaring mag-download o bumili o magbayad? Nako, para all doon you sa have to mga do is, actually, Spotify is free on your phone. Aha. So all you have to do is So, just download mo yung download app. mo lang siya. Oo. Download the app and you can search our names, like my Oo. name, Frank Lloyd Mamaril, and all of my other talents, Oliver Agustin, Kirby Bass, Oo. and you have Shone Husa and Kier. Yes. And then you would find all of our songs that are there. And then, You can just play it. You can stream it there. Pwedeng i-download? Yes, you can download it. Kasi hindi lang sa Spotify, we're also available on Apple Music. So in Apple Music, you can pay as low as 99 cents. And it would Ganon? be, yes. Ngayon ko lang nalaman, ha? Ganun kamura pala. Ang quality is good dahil digital yan. Yes, it's di ba? digital music. And ang maganda dyan is we collaborate also with some of the best arrangers in the Philippines. Oo. And speaking of arrangers, we were so blessed to have been to work with some of the best arrangers like Kiko Salazar, Teddy Katigbak. Yes. And yung napapansin din kami ng other composers Oo. like Sir Homer Flores Oo. and then also si Tito Benny Saturno. Uy. So, Oo, si Venny. yes po. Well, okay. Si Dr. Joey Sinchoko, na kaibigan ko, is listening to us right now. Dr. Joey, personal to, ha? I-dedicate ko sa iyo itong song na ito. Ni Direk Frank Mamaril. The title is Made to Believe. Very inspiring song. Here is Direk Frank Lloyd Mamaril.
Back in the days, I used to be strong. I had it on my own, like it was never wrong. Hold on, I wanna see that you are loved and you are purposefully made. Even though it's hurting within, I learned how to forget what lies behind and let this pain run over me, and let myself find its way back to my solace and say, you are never alone, and all of these things will take you somewhere, as long as you believe, as long as you believe. I thought everything was coming to an end, 'cause I didn't know how to mend this brokenness. But you turned my sorrows into joy. You held me tightly till I found my refuge in you. Even though it's hurting within, I learned how to forget what lies behind, and let this pain run over me, and let myself find its way back to my solace and say, you were never alone, and all of these things will take you somewhere, as long as you believe. Like how the sun shines bright, we were meant to grow older, 'cause you and I are love, and your purpose matters, as long as you believe. I learned how to love myself this time, and let this pain run over me. You help me find my way back to my solace and say, I was never alone, and all of these things will take you somewhere, as long as you believe, 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 as long as you believe. As long as you believe. Whoa! Thank you so much. Made to Believe. Inawit po yan ni director Frank Lloyd Mamaril. Singer and multimedia director. Nako, thank you for having us. Nako, Dr. Love. Pwede bang dalasan niyo naman ng dalaw sa programa Opo, mo? basta para sa'yo. Available kami para sa'yo. Ayan. Direct, Jake, paki-remind lang sa akin, ha? Hilahin natin palagi yung mga talent ni Director. No, Mamaril. nako, I can't wait for you to listen to the sound Yes. of these boys. Alam mo, ngayon Oo. nalaman ko na kung paano mag-download ng mga songs sa Spotify pala, no? Yun. So, I'll be one of your followers talaga. Thank you, Maraming Dr. salamat, Love. Direk.
And maraming salamat din kay Oliver. Oliver, thank you so much. Dalasan lang ang pagpasyal dito. Yes, definitely, Dr. Love. Yours. As long as you want us to be here, we will be here. Of course! Karangalan po namin na makasama kayo. Thank you. Thanks you. Maraming salamat. Si Director Frank Lloyd Mamaril ang ating naging panaon. Babalik ko tayo. Pagbabalik natin ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Clarice ng Sablayan Occidental, Mindoro. I wonder kung anong problema ni Clarice na po pwede nating talakayin ngayong gabi. It's 11:07. Babalik ang Dr. Love Radio Show. Merong mga magagandang bagay na hindi nagtatagal. No? At yun ang nakakalungkot. Kasi maganda na nga pero hindi pa nagtagal. Di ba? Balikan po natin ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Clarice ng Sablayan Occidental, Mindoro. Sang-ayon kay Clarice, meron siyang dating boyfriend. She's 45 years old. Meron siyang dating boyfriend at muli siyang nagkaroon ng pagkakataon na makita yung kanyang boyfriend. Nang makita niyang boyfriend na ito, may mga anak na ito. Pero, namatay yung asawa. Okay, in other words, biyudo na yung kanyang dating boyfriend. And binigyan niya ng pagkakataon para ma-establish muli yung kanilang relasyon. Now, hindi niya nabanggit kung sila ay nagsasama na ng kanyang boyfriend or sila ay nagpakasal na or something. Wala ako na nakita sa kanyang liham kasaysayan kung sila ay nagsasama na or nagpakasal sila. No? That's something to think about. Pero ang tanong niya ay mukhang hindi gusto ng kanyang pamilya yung kanyang boyfriend, okay, si Tommy. Hindi gusto ng pamilya niya at nahihirapan siya na balansihin kasi kung tayo po ang lalagay sa katayuan ni Clarice, napakahirap din po na mahal mo yung isang tao and ginagawa niya lahat ng paraan para, makasundo yung mga mahal mo sa buhay. Pero hindi talaga nila matanggap. For whatever reason, hindi ko alam kung ano ang ayaw. Baka dahil may dating pamilya itong si Tommy. But, that's beyond our control. Baka dahil may anak si Tommy. Baka dahil successful itong si Clarice, nakapagtayo na siya ng sarili niyang negosyo. At maaaring iniisip siguro na baka makinabang lamang itong mga taong to sa pinaghirapan ng aking anak. No? Ito'y totoong buhay at nagaganap ang mga ganitong klase ng relasyon. Alam niyo, mahalaga po sa bawat Pilipino ang pamilya. No? At hindi natin gusto na tayo ay mawalay sa ating pamilya. Pero kapag tayo ay umiibig na, anuman yung ating iniibig na yan, wala akong makitang masama sa kanyang relasyon kay Tommy kung si Tommy ay merong 3 anak at dating may asawa. The point here is biyudo na si Tommy at maaari na siyang makipagrelasyon kanino man niya gusto. Yun nga lamang, meron siyang 3 anak. At hindi problema ang 3 anak na ito kung kaya mong tanggapin. The question here is, Clarice, maligaya ka ba sa piling ni Tommy? Hindi lahat ng pagkakataon ay magiging masaya ka sa kanyang piling. May mga pagkakataon na parang susubukan ang katatagan ng iyong pag-ibig sa kanya. May ups and downs, lahat ng bagay. Pero ang tanong, kaya mo bang ipaglaban ang inyong relasyon, ang iyong pagmamahal sa kanya? Kung kaya mo, then hindi mo naman kinakailangang talikdan ng iyong mga kamag-anak. Hindi mo kailangan talikdan ng mga magulang at mga kapatid mo.
Pero kapag ikaw ay umibig at nagbigay ng commitment, kung kayo nagpakasal, and you decided na magtayo ng sarili niyong kaharian, yan ang priority. Hindi ang inyong mga magulang, hindi ang iyong mga kapatid. Ang priority mo ay ang buhay mo at ang pamilya mo. Hindi naman sinasabi na pababayaan na natin ang mga magulang natin at ating mga kapatid. Pero wala na doon sa kanilang desisyon kung sino ang dapat mong mahalin. Ang magbibigay ng desisyon at magpapatakbo at gigiya sa iyong buhay ay ang sarili mo at ang pakikipagrelasyon mo kay Tommy. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.